Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. Pahayag ito ni Congressman Toby Chanco. Makulit siya tungkol ito sa passport ni Zaldico. Sabi, kansilahin na ang passport ni Zaldico. Muling binatikos ni Navotas City Representative Toby Chanco ang Department of Foreign Affairs or DFA dahil sa umano'y kawalan nito ng aksyon na kansilahin ang pasaporte ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na nadadawit ngayon sa mga anomalya sa flood control projects. Ito ang payag ng magiting nating kongresista. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Ang aking version nito is, kung gusto, maraming dahilan. Kung ayaw, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kung talagang katuwang ang DFA sa hostisya, dapat kansilahin na ang passport ni Zaldico. Giit ni Chanco, malinaw sa administrative code na may kapangyarihan ang DFA na magkansila ng pasaporte kahit walang utos ng korte. Lalo na kung may kaugnayan ito sa national security, public safety o public health. Ito ay taliwas. May nabasa akong post ng DFA. Nagpapaliwanag kung bakit daw hindi pwedeng kansilahin dahil daw sa batas. Ito ay taliwas sa pahayag ng DFA na maaari lamang itong magkansila o mag-revoke ng pasaporte kung ito ay nakuha sa pandaraya, natamper, o may utos ng korte kapag ang may-ari ay nahatulan o itinuturing na fugitive from justice. Dagdag pa ni Chanco, tila dinidepensahan pa ng DFA si Zaldico imbes na tumulong sa pagpapabalik sa kanya sa bansa. Okay, salamat. Meron palang administrative code na may kapangyarihan ang DFA pagkansila. Di ba kailan ba ito? Bago pa si Attorney Harry Roque sa The Hague, Netherlands, parang may naririnig akong pronouncement na ipakansila ang kanyang passport. Kaya sabi naman ni Roque, ikansila nyo lang. May ID na ako dito sa Netherlands. Yun. Kasi nga, Roque, gusto nilang pabalikin. Dahil gusto nila, may dahilan. May paraan. Ikakansil nila. Ano ba itong kinakasangkutan ni Zaldico? Di ba? Trilyones. 1.2 or 1.4 trillion pesos ang in question. O di ba? Maraming naapektuhan na millions of Filipinos naapektuhan dahil sa ghost or substandard flood control projects na nasasangkot sa Zaldico. O di ba public Public concern? Bakit ayaw gumalaw ang DFA? Nakakapagtaka. Ito pa. Itong si former Ombudsman Conchita Carpio Morales, dating maestrado yan sa Supreme Court. Tama ba? Dating ombudsman. Nagtataka siya, bakit ang DFA hindi ikansila? Ibig sabihin, pwedeng ikansila kung gusto. Alangan naman na dating Supreme Court Justice, dating ombudsman, hindi niya alam ang batas. Isa pa, si ex-Senator Franklin Drilon,
Number 3 ata ito sa bar exam nung nag-exam siya. Magaling na abogado. Magaling na senador. Siya rin nagsasabi, sasuggest na dapat ang gobyernong ito i-cancela na ang passport ni Saldico. So, itong sinasabi ni ex-Senate President Drilon at former Ombudsman Morales, nagtutugma itong panawagan ni Congressman Toby Chanco. Kaya ako, mas naniniwala ako dito sa tatlo na pwedeng kansilahin kung gusto. Kailang dahil ayaw, edi yun, naghahanap ng paraan. So, may makakamit bang hustisya sa nawawalang flood control fund? I don't know sa inyo. Kung ako ang inyong tatanungin, wala na akong inaasahan. ICI, wala. Blue Ribbon Committee, wala na rin. Kahit may pahayag si Senator Soto na baka daw makumbinsi nila si Senator Lacson na babalik as chairman. Kasi halos wala nang gustong mag-chairman sa Blue Ribbon Committee. First time in history na nangyari yan. Kasi ang Blue Ribbon Committee, yan ang pinakakapangyarihan na committee. Pinag-aagawan yan. Kaya nga gustong-gusto ni Senator Marcoleta at napagbigyan naman. Kaya lang, nung natutumbok na yung mga salarin, biglang pinalitan ng Senate President din, napalitan din ang Blue Ribbon Committee Chairman. Umupo ang isang fighter na Senator Ping Lacson na okay ang kanyang record pagdating sa laban sa korupsyon. Kaya lang biglang nagbago ang ihip ng hangin nung dumating ang isang Master Sergeant Orly Gutesa at yun na, napilitan siyang mag-resign dahil daw sa batikos ng kapwa niya senador. O ngayon, walang gustong kumuha sa Blue Ribbon Chairmanship. Bakit? Nakakapagtaka. Bakit wala? Kaya, baka daw ibabalik si Senator Lacson. Kahit ibabalik pa siya, to me, wala na akong aasahan. Basta, tanggapin na lang natin. Pwede, magreklamo lang tayo. Hanggang reklamo lang. Kaya lang, habang sila pa ang nakaupo, wala akong inaasahan na makulong na mga mambabatas sa flood control scam na ito. Kawawalang mga kontraktor at mga district engineer, sila lang ang magdusa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Sa area ni Jonil sa iyang tanong mga kapi, so mag-abono siya. Tulog yapon ka bangag. So will grow ang iyang ginaabono. So muna ni ang itsura si ang kapi nga tulo na kabulan na anay mga sanga ug tambok pod. Malambong ka dito. Yung subor siya, malambong umbay. Pero naman sa pag-abono mag-spray na pod. Salamat yun sa Ginoo sa nagsuporta sa kape nga
puhon nga makarbis mi makawas na gyud mi sa kalisod unya maka-eskwela na pod mi sa amo ang mga anak. Oo. Salamat sa Ginoo. Pila gani ni ka punuan ang imong kape nga tanom nga sidling nga kape? 550 ni. 550. Oh. Oo, so daghan-daghan gyud. So salamat kaayo. Salamat sa nagsuporta sa pagpananom namo og kape.